1.3 million ang benta ni Pag-ibig sa bahay na ito o yung tinatawag nila na foreclosed property. Ganito yung itsura niya nung nakuha namin siya o napanalunan namin sa bidding yung bahay na ito. And after 100 days of processing sa mga requirements and renovation, finally, ito na siya ngayon. So ito yung gate natin, pinturahan natin ng itim na dati ito ay brown lang. So ngayon i-welcome mo kayo sa bahay na na-renovate na natin. So sa gilid, nilagyan natin ng maliit na lamesa at upuan kasi dito dahil minsan tumatambay kasi mahangin yung part natin dyan. Itong bahay pala nakuha natin is 110 square meter, tapos yung floor plan naman is around 50 square meter. So kalahati. So yan yung garahe natin. So wala pa siyang bubong pero okay lang. Yan lang natin pinapark yung motor natin as of now. In the future, kung meron tayong kotse, kasya yun dyan. So ngayon naman, papasok tayo sa main door. So ito na yung sasalubong sa inyo pagpasok mo dito. So nandiyan yung kitchen bar, yan yung magsiseparate ng sala natin at yung kusina natin. Okay, yan yung sofa natin. Tapos harap niyan yung ating TV. So kung maglalakad tayo, sobrang malapit lang kasi maliit lang yung area. Pero sakto-sakto na sa maliit na pamilya. Okay, so nakikita nyo dyan. Yung ref natin, nilagay natin sa ilalim ng kitchen bar para yung space natin is mas masulit pa natin. Okay, yung concept ng renovation natin is gray and white para minimalist tingnan at malinis. Okay, ganun yung tema ngayon. So ito yung master bedroom. Dito tayo natutulog, nandiyan yung computer natin, diyan tayo nagtatrabaho. Okay, yung kwarto natin, yung mga gamit natin. Okay, ito yung pinakamalaking kwarto dito. So dalawa yung kwarto dito, nandiyan sa kabila. Itong kwarto sa kabila, walang ginagamit. So tinatambakan ko lang na pag-vlog natin. Ayan. So ito naman yung CR natin. So far, malinis na siya. Nandiyan yung shower. Pinuturahan natin ng white yung pader para malinis tingnan. And ito yung ating kusina. Okay, yung nakikita nyo, ganito yung kusina niya dati. Pero ngayon ganito na siya. May cabinet sa taas, may cabinet sa ilalim. So tayo lang gumawa nito para mas tipid. Okay? So ito naman yung sa gilid. Okay, wala pa nga siyang bubong. Pero pag naka-budget tayo, lalagyan natin yan in the future. So okay lang yan habang ganyan lang. So ganito yung bahay na nakuha natin. Upon foreclose pa lang siya ni Pag-ibig. Ayan, tingnan nyo. Sobrang roomy talaga siya. Pero after 100 days, ayan na siya ngayon. Okay, yan na yung fully na output niya after natin pininturahan, lagyan ng mga magandang mga gamit dyan. By the way, lahat ng mga gamit ko dito, binili ko lang sa Shopee. So maglalagay na lang ako ng link dyan sa description. If ever, gusto niyo din bilhin yung mga binili ko. For example, itong ceiling fan, sa Shopee ko lang din yung binili. Itong carpet, itong lamesa. Sa Shopee lang lahat yan. Okay, ganun talaga kasi ako para mas tipid kung sa Shopee lang. So, usapang tipid, magkano ba yung nagasto natin overall bago natin natirahan itong bahay na nakuha natin kay Pag-ibig? Estimated ko sa lahat ng nabayaran ko kay Pag-ibig, kasama na dun yung pagnonotary natin sa deed of sale, kasama na dun yung binayaran natin sa kuryente, sa tubig. Okay, binayaran kasi natin yung previous bill ng dating may-ari bago tayo malagyan ng bagong connection. Lahat ng mga ginasto natin sa material, sa labor, sa pintura, okay? Siguro estimated ko around 100,000 yung nagasto natin dito. Hindi pa kasama doon yung mga gamit kasi kung kukumputin natin yung mga appliances natin, yung TV, aircon, ref, yung sofa natin, 'di ba? Yung mga binili natin kay Shopee. Estimated ko din umabot din ng mga 100,000 sobra. So mga estimated overall bago natin siya natirahan from 0 hanggang dito na tayo nag-move in is mga around 200,000 yung mga nagasto natin overall. So it takes mga 3 buwan o mahigit pero finally nandito na tayo nasa-settle, dito na tayo nakatira. And hindi ko lang na-vlog yung blessing time namin pero na-blessingan na natin ulit yung bahay nung fully na renovate na din natin siya. So kung ikaw napaplano ka na kumuha ng foreclosed property ni Pag-ibig, this is the time. Kasi para sa akin, worth it naman lahat ng pagod, hirap at gasto. Kasi nga, itong bahay na to ay matatawag na natin na atin. Maganda kasi kay Pag-ibig kasi nga, mura lang yung mga pabahay nila. Pero ang problema lang din is sobrang daming ding nag-aagawan. Kasi bidding yung discard dito eh. Kaya I'm hoping din kung nagbibid ka,
ng mga foreclosed property ni Pag-ibig. Sana makakuha ka na ng isa at sana manalo ka na. And I'm very lucky lang kasi kami dito. Very fortunate talaga, totoo lang. Sobrang grateful namin. Kasi nung bahay na foreclose namin to ay walang tao. Kung nakikita niyo yung mga video, sobrang dumi, makalat, pero okay lang yun, at least i-renovate mo lang konti, di ba? May mga cases kasi na meron nakatira na sobrang hirap alisin yung may nakatira or yung may-ari, pero nakadepende na din yan sa mga sitwasyon or pag-uusap. Okay, so ayun guys, I'm hoping na nagustuhan niyo yung video sa pag-share ko sa inyo yung progress ng nakuha namin foreclosed property na Pag-ibig, and hoping sana kayo din. And kung meron kayong mga tanong, huwag niyo kalimutan mo comment down dyan below kasi sasagutin natin yan for our next video. At kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe, and see you for the next video. Bye-bye!